So ikaw ba hindi umiinit ulo mo? Umiinit naman ulo ko, pero naiiwasan ko namang nakakapagpasensya naman. Kaya pero alam ko madami magpasensya. umiinit yung ulo sa'yo. Bakit? Bakit lahat ng tomboy, nakamiyo? Ay, hindi ko alam. Yung the fact na hindi pa lang siya nagbayad ng date mo, it only shows, putang ina, why are you wasting your time? True. Ganda ng katawan mo, pogi ka nga, wala ka naman pera. Putang ina, umalis ka na. Kasi halos naman doon nag-i-start sa damit ng babae. Pwede kang mag-skirt, di ba? Pero kailangan kung mag-i-skirt ka ng sobrang ikli, ayusin mo yung paano ka gumalaw. Kasi kung mag-i-skirt ka ng sobrang ikli, tapos tuwad-tuwad ka dyan, pulot ka ng ganito, pulot ka ng ganyan, makikitaan ka. Ang kinainis ko, walang kayuma-humanity yung mga Totoo. tao sa comment section. Na parang ano Actually. gusto mong, ang daming insecure? Putang ina. Madami. Tsaka ang dami ng makakomment lang, hindi nag-iisip ng i-comment. Sa experience mo, saan pinakamaraming kamote na rider? Ay. What's up mga Skydam? Welcome to another episode of Tio Bray Podcast. At syempre, nandito tayo sa Tritone Studios ngayon at maraming salamat sa Tritone Entertainment. Special thanks sa sponsor natin, syempre Miss Maxine Misa ng Max Beaut. At syempre, maraming salamat din sa Shawarma Manila. Pero ngayon, special yung episode natin. Ang guest natin ngayon ay syempre maganda siya. Yun naman, hindi nyo naman panonoorin pag hindi maganda, di ba? At syempre nagmomotor din, active din siya. Pagsisimula din siya ngayon sa kotse. Syempre isa siya sa mga tropa natin na dito sa sa pagva-vlog. Without further ado, syempre gusto ko ipakilala si Boss Yang. Yan. Yan. Hello guys. Yan. This is Boss Yang. Parang nag-start lang ng vlog, no? Boss Yang, ilang taon na ulit? 25. 25, nako. Maganda na, 25 pa. Oh, di ba? Alam mo yun na, 25. Single ba taken si Boss Yang? Complicated. Nako. Complicated, mahirap yan. Madaming ano yan. Bakit complicated? Basta complicated. Nako. Madaming mag-hoping na nanonood. Marami. Madaming magiging hoping yan. Oh. Anyways, Boss Yang, ano ka, nagmomotor ka ngayon, di ba? Nag-start. Kailan ka nag-start magmotor? Since 14 years old. Nagmomotor ka na? Oo, nagmomotor na ako ng 14. Pero syempre, wala pa ako lisensya. So, takas-takas lang ng motor. Ganun. Okay. So, hindi kayong tipong rider na kasi ang daming babaeng nagmotor dahil syempre siguro sa vlog, siguro kailangan maganda, dahil maganda yung market. Pero ikaw talagang... Passion. Passion talaga. Okay. Gusto ko talaga siyang ginagawa. Dati pa. So, nag-start ka magmotor. Kumbaga, anong klaseng motor siya? Lagi ka na naman na-turn down ng mga chicks tuwing nag-aaya ka ng date dahil wala kang kotse. Sawang-sawa ka na ba mag-grab ang gastos, di ba? So ito na pagkakataon mo magkaroon ng kotseng ganito. Sa halagang 10,000 lang, siyempre, magkakaroon ka na ng ganitong kotse, may uuwi mo na at kagandahan nun, naka-financing pa. O, ibig sabihin nun, hulugan, hindi siya mabigat, hindi siya katulad ng brand new na kotse. So ano pang hinihintay nyo, i-message nyo na Car Connection Manila, ilalagay ko below, message nyo na at hindi pa nagtatapos doon, syempre meron kang 5,000 discount. Kailangan mo lang i-mention Tio Bray. Doon sa page, meron ka ng 5,000 discount. So, bumili ka na. Ayan na, ano pa hinihintay mo? Huwag ka na mag-isip, puro kayo isip kaya wala kang chicks. XRM. Sorry, hindi ko alam yung XRM, Basta, pero ano yun, malaki? Malaking motor? Declutch din siya. Declutch na motor din siya, pero medyo luma na kasi yun. So doon ako nag-start sa, Okay. XRM kasi yun yung motor na hawak ng kuya ko dati. So yun yung tinatakas-takas ko. Tatay mo ba nagmomotor din? Oo, actually papa, mahilig din siya magmotor. Okay. Pero recently lang siya nagkaroon ng motor kasi parang napag-plan lang namin magkapatid na bilan siya. Kasi dati parang sobrang kami na baka maaksidente o baka may mangyari, ganyan. So dati takot pa kami. Pero ngayon, parang gusto niya talaga, so pinagbigyan na namin. Okay. Na-aksidente ka na sa motor, hindi pa? Mga lang, tumba-tumba, ganun. Pero Okay. yung talagang crash, hindi pa. Sa sasakyan ako nag-crash. Okay. Mm. Okay. Tumba dahil hindi ka... Out of balance. Out of balance, minsan pag may mga tumawid na pusa, bigla, ganun.
So pusa talaga yung mga Actually, oo. Hindi ko rin maintindihan bakit sila ganun. Kung kailan parang malapit ka na, tsaka lang sila tatawid. Oo, ganun sila. Lagi silang pagka yung padating ka, kahit ako sa kotse, doon Diba? sila, sasalubong sila. Bigla silang sasalubong. Ito kayo yung nagkakos na aksidente before. Tapos pag nasagasaan mo pa yun, hindi naman sa malas eh. Sabi nila, malas daw. May nangyayaring iba pagka na mo. Kaya maganda yung iniiwasan ko din minsan. Pero minsan naman, si Kuya Kim, na-interview ko dito, pusa din. Yung niya, nung matindi niyang gas sa Osmeña. May aksidente. Motor or car? Motor. Umano siya, buti na lang may ambulance na nakakita. Nakuha siya. Pero kung masasagasaan siya doon, mga truck. Grabe naman. Nakaano siya doon. So, pusa. So, yung pala talaga aksidente, no? Pusa. Para lagi silang unsure kung tatawid sila o hindi. Hindi ka tulad ng aso. Yung aso, biglang gumigilid pa yan eh. Pero pag pusa, talagang dire-diretso. Okay. So ikaw, hindi ka nadala nung nasemplang ka? Hindi? Hindi. Okay. Parang yun din hindi ko magets sa mentality ng nagmomotor. Kasi katulad niyan, yung utol ni Agatep, si J-Lord, na aksidente din sa motor yan. Sinasabi ko parang, sign nyo na yan, tigilan nyo na yan pag bumotor. Parang pero bakit bumabalik sa pagmamotor ulit? Kasi kasama yun. Kasi kapag nag-decide ka kumuha ng motor, parang yung isang paa mo, nasa hukay na yan eh. So kasi super unsafety kasi ang pagmamotor. So mas mabilis yung aksidente, mas mabilis kang mapapahama compare mo sa sasakyan. Kasi kapag naka-car, medyo safe ka pa, di ba? Pero pag motor, talagang talsik ka, ganito. Ganon. So parang kasama yun. So pag nagdesisyon kang bumili ng motorcycle, dapat mo sa sarili mo na pwedeng yun na ikamatay mo to. Pwedeng mangyari yun sa'yo anytime. So tatanggapin mo na talaga. Tatanggapin mo na talaga. Yun ang kaya hindi talaga ako pwede magmotor. Siguro. Magsasakyan ka na lang kung hindi mo kaya yung mga ganong bagay. Yung ganong di ba? Pero ako kasi parang, ang naano ko naman kasi doon, kaya sobrang ingat ko din sa, alam ko naman hindi mo maano, pero yung risk kasi, risk ng danger na ika-damage ko, binabawasan ko siya, kinokontrol ko. So like for example, kasi kailangan mo pera, kailangan mo gumawa ng pera, kailangan mong sinong gagawa ng pera? Ito yun eh. Oo, yes. So, alam mo yun, buong gagawin mo ang lahat para protektahan to. Like eating ng tama, tulog, workout, iwasan mo din yung mga, iwasan mo yung mga aksidente ka. Kasi ito yung kumbaga sa, kung gusto mo ng Lamborghini, ito yung Lamborghini hindi mo pwedeng palitan na binigay sa'yo. Oo, totoo. Parang ganun. Totoo. So, yun din yung sa akin. Kaya hindi rin ako, yun nga, tama ka. Hindi nga ako pwedeng magmotor kasi ang mindset ko iba eh. Parang, pero pwede mo namang iwasan. May mga ways naman para iwasan, para hindi ka ma-aksidente. Or if ever may mangyari man sa'yo, pwede minimal lang yung galos mo. Siyempre, kailangan kompleto ka ng gears. Okay. Diba? From helmet, from jacket, from hanggang sa sapatos. Kailangan kompleto. Okay. So gear. Una yun. Gear. Ano yung kasunod? Siyempre, dapat aware ka sa dinadaanan mo. Siyempre, iwasan mong magmotor while nakainom. Okay, ang daming ganyan. Maraming ganun na na-aksidente. Wala pang helmet, naka-chinelas. Iwasan mo maging mayabang sa daan. Parang yun nangyari lang recently, yung init ng ulo ba sa daan. So, yun, iiwasan mo yun. Kumbaga kung kaya mo magpasensya ka 100%. So, ikaw ba hindi umiinit ulo mo? Umiinit naman ulo ko, pero naiiwasan ko namang nakakapagpasensya naman. Kaya pero naman alam ko madami umiinit yung ulo sa'yo. Bakit? Alam ko madami umiinit yung ulo sa'yo. Sure na sure. Mga nagmomotor. Grabe to umiinit ulo ko kay Yang Parang ganon. Si Sammy parang tingin ko, init na yung ulo sa'yo eh. Ganon yung Lagi. Parang hoping din. Pero meron ka namang mga road rage. Road rage? Meron ka namang, hindi road rage, pero nagalit ka. Meron na bang mga incident na talagang nag-escalate, medyo papunta doon? Yung mga medyo may time na pag nagmumotor ako, may kumakarera. Na motor din. Pero hindi siya big bike eh. Usually mga yan eh. Diba? Alam mo yan,
Sniper. Nakakainis ako. Naiinis din ako doon. Parang... Diba? Talaga uunahan ka. Tapos yung big bike, parang effortless Effortless Alam mo yung effortless. Naka-ano ka lang, naka-dos ka lang. Tapos parang ano sila, yung ano nila, sa sarili nila na naunahan ko siya, parang gano'n. Yung pride nila sa sarili nila na gano'n. So may mga gano'n kasing mga rider. So doon umiinit yung ulo ko minsan. Kasi naaano ko kumbaga parang ako, iniingatan ko yung sarili ko gaya ng sabi mo, di ba? Dapat ingatan yung sarili kasi yan yung, diyan tayo nakakakuha ng ng money, ng trabaho. Lalo na yung sa'yo, muka, kamay, putang yan. Paano ka magkakaroon ng endorsement ko yung mukha mo may di ba? Kumbaga ikaw, nag-iingat ka, tapos yung mga tao sa paligid mo, hindi ganun yung isip. So doon umiinit yung ulo ko. Kasi may time na guguhitan ka nila, gigit-giting ka nila, gano'n. So, yun yung pinaka-iniiwasan ko kasi. Kaya doon minsan umiinit yung ulo ko. Sa assumption ng mo dapat, parehas din sa pagdadrive, ang assumption mo parang dapat lahat hindi marunong magmaneho. Totoo. Totoo yun. Parang, paano ba ito nakakuha ng lisensya? Minsan, gano'n, di ba? Ayun, isa pa, LTO. Ang daling kumuha ng lisensya ngayon. Huwag nyo nang itanggi, di ba? Ang daming kurakot sa LTO. Ang daling pwede ka nilang turuan Anong tawag doon? Yung pagkukuha ka hindi ka na mahihirapan? Oo. Di ba may mga gano'n? Tsaka dapat sa ilagay nila sa sa pag magmomotor ka, sa driving school. Sa driving school yung mag-i-endorse sa'yo. Oo, gano'n. Na talagang para mas marunong. Safe, tsaka para mas alam nila kung ano talaga yung tama sa daan. Kasi majority ng aksidente motor Totoo. Actually, totoo yun. Lahat ng daan, putang ina, nag-traffic, pagkita mo sa sakyan, motor. Nakatumba doon. Puta karaniwan, Mindanao Avenue, diba? Pero sa experience mo, saan pinakamaraming kamote na rider? Anong lugar? Anong lugar? Pinakamarami. Kasi madalas ako sa Bulacan Actually, marami sa Bulacan. Madami din sa Marilaki. Ako? Totoo lang. Magalit na kayo sa akin. Pero totoo. Rizal. Totoo yun. Kaya takot ako umakyat ng Marilaki. Kasi for safety purposes din sa sarili ko na parang ayoko umakyat. Kahit mag-ingat ako dyan, baka mamaya. Di ba may mga video nga na pag napapanood mo iba, nanonood lang ng nagbabanking, na aksidente na. Hindi, yung mga nanonood doon, nagko-content pa, mga tanga. Kino-content pa yung mga yung mga aksidente. Na aksidente, di ba, para mag-viral. Ewan ko, anong meron doon sa Rizal, no? Parang pag nagpupunta yung mga tao doon, yung mayabang. Pasikatan kasi sa yung pag na daan, yung pa-curve na daan, banking sila doon. Ayun. Yung mayabang sila yung tinamon, andalas ng away. Tabi mo hindi, andalas ng away doon. Tapos andalas ng aksidente, lalo na doon sa pitikan. Ayun pa. Diba? Kasi 100% cost din yun Kaya yung mayabang yung mga rider na dumadaan doon kasi napipicturan sila. So parang gusto nila maging maganda yung picture ng mga pitikero sa Marilaki. So yun din yung utak, isang reason bakit maraming aksidente doon. Ang tatangan ng utak para sa picture, yung sarili mo. Isasangalang-alang mo. Pero kasi yung talagang mga seryoso sa motor, maiingat sila Actually, totoo naman. Sobrang yung mga kilala ko yan, si Kuya Kim, sila yung mga talagang masasabi mong pero yung mga nakikiuso lang, yun yung kamote. Kamote riders. Ang dami nilang ganun. Pero ikaw, meron na bang incident na aawayin ka dapat? Pero nakita nila, babae. Madaming beses yun. Bumabait. Actually, yan, defense mechanism ng babae yan Okay. Kahit sa kotse, di ba? Pag hindi ako makaliko. Ayoko pa U-turn. Open mo yung bintana mo. Makakadaan ka kaagad. Kumbaga parang yun naman yung privilege ng mga babae, di ba? So, ibig sabihin, lalo na pag maganda, may pretty privilege din sa pagdadrive. Meron. Siyempre meron yun. Galing niya. Gusto ko yung mentality niya. Maganda yung mga ganyang di ba? So, ibig sabihin, halimbawa, pag pangit ka, ano kaya reaction ng mga meron ka ba mga nakita? Wala pa naman. Wala pa naman ako nakita na gano'n na pag hindi okay yung itsura siguro nagbibigay pa din naman. Okay. Kasi parang babae. Parang ganun. Iba yung ng term ng babae. Ganyan. Parang feeling ko hindi. Pagbaba ng pangit. Tambaw, MMDA pangit. Pwede bang yung moto? Hindi, doon ka sa dulo. Uy,
Tapos ikaw, pinaya. Pag maganda, hindi, dito po, ma'am. Dito po. Alalayan ka pa, di ba? Alam mo yun? Nangyari maraming beses na nangyari sa akin yan. Lalo na pag nahuhuli ako. Ayun, maraming beses. Madaling makiusap. Okay. Sa mga enforcer. Totoo. Actually, yung mga enforcer sa akin, sa tingin ko, kailangan mo lang naman silang kausapin ng maayos. Oo. Igalang mo. Kasi yung ibang yabang. Bakit? Anong galit ka kagad? Anong ginawa ko? Ako lagi akong andun ako sa, sir, pasensya na. Ito yung baka naman pasensya pwedeng na, di ba? Ganyan. Pero minsan bonus yung, uy, si idol to picture na lang tayo. May ganun bonus eh. Parang pero ako lagi akong ganun. Mabait ako sa enforcer. Kasi usually sila naman gusto lang nila igalang mo. Totoo. Yung authority nila, irespeto mo. Yan lang naman ang mga gusto ng mga traffic enforcer natin. Oo, di ba? Pero ikaw ngayon, sabi mo, di ba, complicated ka. Pagka manliligaw ba kay boss yang, dapat nagmumotor din? Not necessary. Hindi naman kailangan. Pero plus points pag talagang rider na. Oo, halimbawa, kasi same hobby Kumbaga pwedeng maging banding together. Halimbawa, Harley. Yung mga ganyan, mga naka-Harley, mga ganyan. Malaking advantage sa'yo. Actually, kahit anong motor naman, okay lang sa akin. Kahit Mio. Oo, kahit Tapos tomboy. Yung Bakit nga yung tanong ko? Bakit tayo doon? Yung tanong ko, bakit lahat ng tomboy naka-Mio? Ay, hindi ko alam. Di ba? Lahat ng tomboy, puto, pag nakita mo, Mio eh. Mio talaga yung gusto nila. Tapos may sakay na single mom, no? Term na basta pag ganun tomboy ka talaga nakamiyo ka, Oo. So ikaw kahit basta nagmumotor? Oo, kahit nagmumotor, kahit hindi nagmumotor, okay lang. So ano yung qualities na gusto ni boss yan sa lalaki? Ako? Physical muna. Physical. Pag nakita mo, ano yung physically? Parang hirap kasi ko sa ugali, parang ganun. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala sa'yo. Totoo naman. Pero meron kang physical. Lahat ng tao may physical na una. Pero gusto ko mas matangkad sa akin. Okay. Ano bang height ni Boss Yang? Para lang sa nanonood. 5'7". Tangkad si Boss Yang. Mahiya naman kayo dyan. Mga 5'3". Patangkawin nyo yung sarili nyo. Unting ganun pa. Si Sammy lang yata yung 5'3". Unting ganun pa. Tatangkad ka ng mga 5'5", di ba? Yan. So 5'7". Mga okay. 5'8", 5'9", 5'10". Okay. May isa lang nasa lit Balat. Moreno. Maputi. Anong gusto mo? Wala. Kahit ano. Kahit ano? Oo, kahit ano. Okay. Kahit ano. Kahit burug-burug yung muka. Okay sa'yo. Kulay pa lang naman din ang tanong mo. Yan. Chinito o normal? Chinito. Ang dami na talaga. Buo kayo na sa Korean novela. Mga hype kayo. Ba't lahat ba nung guess mo na babae? Puro ganun. Dito. Ganyan. Lahat kayo na gusto nyo mga mga anyong seyo Di ba? So yun, ganun. Paano pag hindi chinito? Wala. Doon na tayo magbe-base sa ugali. Ugali. Ngayon ito na, ugali. Sige, pwede ka nang magpasikat. So, ano yung ugali gusto mo? Ugali gusto ko siya, parang masipag. Masipag, okay. Masipag. Tapos parang may pangarap sa buhay, syempre. Kasi usually, iba parang silang sila sa buhay, ganun, hindi nila priority. Alam mo yun yung future. May mga ganun kasing tao like for example, give examples nung chill lang sa buhay. Okay, so may kwento ako. Yan. Parang one time, meron akong schoolmate. Tapos nag-date kami. High school to? College. Nag-date kami. So parang nag-chat-chat kami, ganyan-ganyan. Tapos nag-date kami. Sabi namin parang, tara, let's meet, update tayo, ganyan. So inaya niya ako. So as a girl, parang expecting ako na inaya ako. So hindi ko naman ina-expect na siya yung magbabayad ng everything. Kumbaga parang dalawa kami. Parang ganun. So parang ang nangyari kasi, date kami, labas kami, tapos kumain kami. I pay. Ako yung nagbayad. Bago pa man din kami mag-bill, parang nag-thank you na siya agad sa akin. Oy, thank you sagot mo to ganyan-ganyan. Kumbaga parang ganun. Ang kapal ng mukha ng putang ina, no?
Hindi ko alam kung matatawa ako doon o hindi. So parang, sige, okay. Bigyan ng another chance. Baka wala lang talaga siya ngayon. Putang inang bait mo. Diba? Okay. Another chance. Sige, lakad kami sa mall, department store. Lakad-lakad. Syempre, parang medyo nag-gym siya. Malaki yung katawan niya. Ganyan-ganyan siya. Ang ina nag-gym, walang pera. Putang ina. Tapos biglang nakakita ng damit. Yung walang sleeve. Sando. Sabi niya, uy, ang ganda nun, no? Sabi sa akin ganun. O de, ako, gusto mo? Sabi kong ganun. Sabi niya, bibilin mo sa akin? Parang, okay, sige, kunin mo. Parang ganun. Putang ina! So parang iniisip ko na, syempre parang na-turn off na ako that time kasi parang, bakit ganito? Diba? Kung i-date mo ako, kung alam mong walang-wala ka ngayon, pwede mo naman pasabihin sa akin, diba? Like, so date tayo, ito lang yung kaya ko eh. Ito lang yung kaya kong bilhin eh. Okay lang ba sa'yo? So, importante yun sa akin kasi parang iniisip, di ako yung gumagastos eh. Kumbaga iniisip niya na babae ako dapat yung gumastos. Kung ano lang kaya kong ibigay sa'yo na yun. Parang ganun. So, biggest turn off pa sa akin. Like, nung nabili namin yung damit, nagubad siya sa department store. Doon siya nagpalit. Like, syempre may itsura siya. So, lahat ng mga sales lady nakatingin sa kanya. So, sobrang proud siya na ganun. So, which is parang iyon yung biggest turn off for me. Na parang ang yabang nito. Ang basura ng ugali, no? Diba? Parang, wala ka ng pera, ang laki ng katawan mo, putang ina. Palamunin ka, pangayop ka. Diba? So, parang yun yung mga feeling ko na parang walang future. Parang ganun. Yun yung mga times. It only shows that he can take care of you. Yes, oo, totoo. Pero kasi ito yan. There are people na parang okay lang ba, give and take tayo. Napag-uusapan nyo eh. Kumbaga parang pwede naman siya maging open sa sarili niya. Gusto ko kasi maging open siya sa akin kung anong meron siya, kung hanggang saan lang siya. Siyempre para ako, makapag-adjust din ako. Di ba? Yun. Pero kung ang mindset niya is, ikaw lahat gumastos kasi ikaw yung meron. Biggest turn off for me. Toxic Filipino type yan. Toxic Filipino criteria yung ganun. Hindi, tsaka, tangina. Pero ito rin yan. Ito sa mga babae naman to. Huwag nyo rin i-tolerate. Putang ina. Ayun pa. Naka-second date pa sa'yo, tapos binilan mo pa ng sando. Putang ina. Diba? May katangahan ka din. Actually, totoo yun. Diba? Pero syempre ako, I give chances. Wala namang masama doon. Baka hindi, may mga... okay naman yung chance. Pero putang ina, have some boundaries din. Hanggang 2 lang. Hindi rin. Ako sa akin, dapat isa lang. One time lang. One time, big time. Yung the fact na hindi pa lang siya nagbayad ng date mo, it only shows, putang ina, why are you wasting your time? True. Oo. Diba? Why are you wasting your time? Madami kasing tao hoping sila dun sa dahil gwapo. Oo. Baka sakaling pag nabago ko siya, eto yung mangyari. Yung ngayon, wag mong tingnan yung future. Kasi hindi mo naman siya kayang baguhin. Ang daming namamatay dyan. Actually, yung para tinitingnan nila yung future. Baka sakali, magbabago siya sa akin. Walang nagbabago para sa'yo. Para sa ibang tao. Para sa sarili niya yun. So yung ngayon. So doon pa lang, nakita mo na, mag-isip ka na. Oo. So parang within that time, like, di ko na siya nausap after that. Kasi parang nakita ko na yung gusto kong makita from him. Kung paano niya ako itrato, paano niya ako i-approach. So yun. Ano yun? Dahil gwapo? Kaya binigyan mo ng chance, no? Dahil gwapo? Hindi naman, kasi kinukulit niya ako. Ay, grabe ka naman. Pero kinukulit niya talaga ako. Parang campus crush kasi siya before eh. Putang ina, yun nga. Kaso ang nangyayari, parang ginagamit niya yung looks niya to get girls na maibigay sa kanya yung gusto niya. Hulaan ko trabaho niyang lalaki ngayon. Macho dancer. Hindi ko alam. O kaya hosto sa club. Yan, yung mga ugali nun. Di ba? Ang daming may mga ganun talaga. Di ba? Ang ganda ng katawan mo. Pogi ka nga. Wala ka naman pera. Putang ina. Umalis ka na. Di ba? Yun ang mahirap eh. Sa akin, lahat eh. Naniniwala ka bang dapat lahat ng department pagdating sa lalaki? Meaning, itsura. Hindi naman kailangan pogi. Pero, tangina, ayusin mo naman yung balat mo. Mag-skincare ka. Tapos mabango ka. Balat, okay, ayusin mo. Yung angas mo, kahit papano, posture mo, mag-workout ka. Diba? Mahirap din maging lalaki, pero kasi dapat pantayan namin yung hirap nyo. Totoo. Kasi yung hirap nyo, may iba din. Ibang level kayo. Syempre, make-up, balat. Pag-alaga din sa sarili eh.
Diba? Ang lalaki dapat ganun. Oo. Actually, babae, mahirap mag-maintain ng weight. Oo, Sa totoo lang. Buti pa, nagme-maintain ka ng weight. Yung mga iba nagiging aparador na. Di ba? Totoo, mahirap tumagi sa pagkain. Totoo lang. Tsaka ang babae, pag kinakasal, nagiging aparador. Mahirap yun. After. Di ba? So parang, ang lalaki dapat lahat eh. Pera, ugali mo. Dapat ayusin mo talaga. Parang ikaw compose mo yung sarili mo para sa taong gusto mo. 'Di ba? So ikaw ang mabigat sa iyo yung ugali. Totoo, oo. Ugali. Doon ako nagbe-base talaga. Kahit pangit siya. Basta okay yung ugali niya. Ay, may pag-asa pa. Yung mga nanonood. Ayusin na lang daw nila yung ugali nila. Yan. Pero yun ang bearing sa'yo. Ano sa ugali? Yung pangarap, sabi mo kanina. Oo, pangarap. Pasensyoso. Okay. Bakit niya kailangan maging pasensyoso? Ay kasi, babae hindi naman perfect. Like, may mga situation na hindi naman perfect. Hindi natin hawak yan eh. So may mga times na mapupunta kayo sa point na mag-aaway kayo. May times na mapupunta kayo na magkakasagutan kayo. Pero syempre, dapat kung pasensyoso ka, hindi ka aabot sa point na sasabog ka na makakapagsalita ka ng hindi maganda. Yung mga words na hindi mo gustong sabihin na sasabi mo. Oo. Yun. Tsaka ayoko yung time na mag-away tayo ngayon. Tapos, kung paano mo ako sigawan, paano mo ako tratuhin pag nag-away tayo. Then after that, ako pa yung mag-aamo sa'yo. Parang ganun. Kung sino yung mali. Actually, ako naman kasi pag nagkamali ako, nagsasorry ako. Mali ko eh. Diba? Buti ka ganun. Eh, ang daming babaeng hindi rin. Kasi mali ako. Kung alam ko sa sarili ko na mali ako. Pero ikaw, kung mali ka, mag-sorry ka din sa akin. Diba? Kasi I've been there dun sa part na pag mali ako yung magsasorry. Pag mali siya, ako pa din yung nagsasorry. Parang Mali dumating yun. ako sa ganong point. So parang syempre natuto na ako. Parang mas gusto ko na yung pareho kami. Okay. Diba? People pleaser ka din. Medyo, Ayan. actually. Dapat hindi. Dapat pag lagyan mo ng boundaries na tipong, una pa lang, nakita mo na, ganyan na. Putang, natigilan mo na. Di ba? Umuwi ka na ng maaga. Di ba? Yung ganon, nakitaan mo na ng, dami kasing ganon eh, tayo. Hindi natin, ginaganon na sa mukha mo yung red flag. Putang ina, hindi mo pa pinapansin. Ina-accept mo. Kasi hoping Pandun yung hope mo na, baka magbago, baka mabago ko pa, kaya ko pa siyang paguhin. Nandun pa rin yung hoping ka. Pero kasi gano'n naman talaga pag mahal mo yung tao. Binibigyan mo siya ng hope. Pero initially, mahal mo na. Alin? Initially, I mean sa dating pa lang dapat ganun ka na eh. Metikuloso ka na eh. Metikuloso, pero pagdating, kasi Tio Bray, kapag may times na yung lalaki, pag hindi mo pa yan karelasyon, iba yung treat sa'yo. Ayun. Iba yung treatment ibang usapan yan. Ibang usapan yun. Ibang usapan yung nagliligawan pa lang kayo, masaya. Pero pag nandun na kayo sa point na kayo na, hindi na, unti-unti nang hindi na sumasaya. Ang ibig kong sabihin naman kasi, Jan, madaming problema ang nagparamdam na sa simula pa lang, pero hindi mo pinansin. Gets mo? Katulad yan, alam mo ng batugan, puta, ikaw gumagastos, tinuloy mo. Don't be surprised, naging kayo, putang ina, batugan siya. Oo. Yun na yun. Kung nakita mong onting problema, nauulol siya. Wala siyang pasensya, kita mo na. Gets mo na. So it's up for the girl to decide din to walk away or to stay. Ngayon, pag nag-stay yan, putang ina, huwag kang magreklamo. Pagdating ng panahon na ano ka, kasi ganito siya eh. Kasi ganyan putang ina, nakita mo na eh, pinili mo siya eh. Parang ganun eh, di ba? So, ganun din naman sa lalaki. Nakita mo ng putang ina ulul. Di ba? Nabubuwang yung ano mo. Overthinker, selosa. Selosa. Diba? Ano? Gusto mo ba ayaw mo? Ayaw mo. Okay, umalis ka. Gusto mo, kaya mo yun. Gusto mo yung toxic na environment. Tuloy mo. Diba? Pero, huwag kang magreklamo. Oo, kasi tinanggap mo kung ano siya eh. Oo. Kasi alam mo na kung ugali niya, alam mo na ganun siya. You choose to stay. So, accept it. The situation. Sa akin kasi ako, ito naman, kasi maganda ka. You deserve, alam mo yun, you deserve better. You deserve that type of ano. So sa akin, lagyan mo ng, ito exercise, sa babae sulat mo lahat ng qualities ng gusto mo sa papel ng lalaki. Sulat mo, lahat. Mag-reflect ka dito, kayo lahat, reflect. Sulat mo.
Ngayon, yung sinulat mo, huwag kang mag-compromise. Pasensyoso. Ganyan. May pera. Huwag kang mag-compromise. Huwag mong, okay lang na hindi siya pasensyoso, mayaman naman eh. Ay, pogi naman eh. Madaming ganon, aminin mo. Meron. Nagko-compromise kasi wala namang perfect sa mundo. Hindi, pwede mong makuha lahat yun. Maniwala ka. Pero yung lahat na nilista mo, i-embody mo din. Maging ikaw yun. Maging pasensyoso ka din. Maging kasi minsan yung na-attack nating lalaki, yun tayo eh. Kaugali mo. Kung ano yung vibration mo, yun ang na-attack mo. Ganon yung rule eh. So halimbawa, ikaw, yung ability mo to meet yourself, kumbaga yung pagkakakilala mo sa sarili mo, yun ang ma-attack mo. So kung ikaw people pleaser ka, don't be surprised na ma-attack mo. People pleaser din. So ibig sabihin, bago mo ma-attack yung gusto mo, maging ganun ka muna. Ikaw mismo. Ayaw mo ng cheater, ikaw putangin, napakarat ka na mga hayop ka. Diba? Don't be surprised. Cheater din yung makukuha mo. Ang daming ganyan eh. Hindi naman ako. Akala mo ang lilinis. May mga babaeng ganun eh. Hindi naman ako. Bakit undeserve ko? High value man. Ganyan, ganun. Pero putang ina, may araw-araw naman nasa club. Putang ina, halos yung yung nakakarat sa kanya, pwede na magbuo ng banda. Yung gitarista, bahista, lahat nakarat na. Diba? Parang, tapos you expect na itong high value man, papatulang ka. Oo. Kasi syempre mga high value man na ganyan, ang ine-expect nila, parang yung babae na maayos. Hindi yung iuuwi namin. Yung iuuwi namin, tapos papakilala namin kay mama. Diba? Yun. Hindi yung dapat ipakilala sa pamilya. Ipapakilala mo sa pamilya, putang ina, pag nakita mo yung mga post sa social media, puta, diba? Kulang na lang, puta, tansan nilagay dito. Diba? Parang putang ina, sinong maayos na pag-iisip na lalaki, papakilala sa magulang ganun. Mahirap yun. Mahirap. Diba? Mahirap. Ako, real talk din eh. Dami kong nakikita mo. Nag-guess dito na ganyan, ganun. Pero actually, kaya madami tanggap nila eh. Na, kumbaga, alam naman yung mga iba na, okay lang naman. Wala naman akong planong magseryoso ng relationship in the near future or whatever. Okay lang. Pero yung halimbawa, gusto mong eventually magkaroon ng maayos na relationship, na maayos din yung tao, na todong tao din, ayusin mo din yung buhay mo. Totoo. Diba? Ang galing, no? Putang ina, no? Doon na tayo sa bastos ulit. Tama? Diba? Pero tama, diba? Tama yun. Sa nakikita mo sa mga babae ngayon, ano yung mga red flag na nakikita mo? Sa mga, kasi 25 ka, Gen Z, sa mga Gen Z na babae, ano yung nakikita mo? Sa mga Gen Z, masyado silang parang, syempre TikTok. Kung ano yung nakikita nila doon, ginagaya nila. Sige. It's good or it's bad. Oo. So, kasi parang ang Gen Z kasi parang sila eh. Kumbaga, curious sa lahat ng bagay. So, sunod sa uso. Kung ano yung hype, yun ako. Kung ano yung hype na damit, hype to, parang kailangan meron din ako nito. Kahit hindi magandang tignan. Like, diba? Anong sige, sabihin natin ka na isang trend. Sa damit. Diba? Usually, pag may makita ka sa TikTok na nakabikini, gusto ko itong gayahin. Diba? So, kumbaga yung parang yung tingin nila sa maganda. Maraming expectation. Likes. Diba? Uy, maraming likes to. And then reality, Shopee. Diba? Parang ganun. Yung pag maraming likes, yung social media kasi malaking influence yan sa kabataan actually. Lalo na sa mga generation ngayon. Kasi, sabi nga nila, diba? Pag vlogger ka, or influencer ka, kung ano yung pinapakita mo sa tao, ini-influence mo sila. Na maging ganun. Kung nakikita ka nila, kung nari ako, idol ko si ganito. Like, kung yung sexy star na ganito, idol ko siya. Kung ano yung mga ginagawa niya, gagawin ko din kasi idol ko siya eh. Diba? So, nag-i-influence ka ng mga kabataan na tutulad sa'yo. Paano kung ganun yung mindset mo? Pa-sexy ka. Like, eto yung gusto mong damitan, pakita ka ng skin or something, diba? Yung gagayahin sa'yo. Anong masasabi mo dun sa nagsasabing, hindi ko naman inaano yan eh. Hindi ko naman ginagawa yan para sa lalaki. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo doon? Kumbaga parang confidence mo sa sarili mo. Diba? Parang ayun yung sinasabi niya.
Pero kasi parang sabihin na natin na yun yung mindset mo. Diba? Na parang meron namang ibang pwedeng gawin para maipakita mo yung confidence mo eh. Kung confident ka naka-bikini, may mga bikini na hindi bastusin tignan. Diba? Merong mga swimsuit na hindi bastusin tignan pero sexy ka pa din tignan. Diba? Ano yung bastusin tingnan niyang? Kasi may mga swimsuit ako nakikita na parang tibak na lang eh. Diba? May mga ganon. Ako din, ayoko nun. Ayoko nun mga ganon. Hindi ako naniniwala. Talaga. Hindi, pero, sige, go. Tsaka yung parang trend siya na bikini siya, tapos nakalitaw yung ilalim ng boobs. Siguro nakakita ka na nun, 100% nakakita ka na nun. No-offend din ako eh. Pag nakikita ko yun, parang, bakit ka na-offend? grabe naman itong mga to. Huwag kayong ganyan. Litaw yung ilalim, tapos nakatakip lang yung ipos. Unfollow. Pag tinignan mo nga yung Instagram ko ngayon, naka-unfollow ako sa ganyan. Tingnan mo. Wala kang makikitang ano yan. Totoo ba? Nakita mo, wala. Pag makikita mo, boss yung motor, ganyan, ganun lang. You're a guy, di ba? Anong masasabi mo sa mga babaeng nagsusuot ng ganun? Like, nakakakita ka ba ng, naka-respeto to, gusto ko itong irespeto. Parang ganun. Hindi, putang ina, pag nakita ko, kantutan. Ganun diba? Yung naiisip mo. Yun, totoo. Kumbaga parang, ayun din yung kinaka-proud ko sa sarili ko naman. As a vlogger. To be honest, ako sa akin, tangina, sexy ka. Maganda ka. Pero never kita nakitang okay lang magbikini. Walang masama doon. Walang masama doon. Pero ibig sabihin, never kitang nakitang parang, uy, putang ina, tawat to Hindi kita nakitang ganun eh. Which is, I'm so proud of kasi, di ba usually... Paano mo nagagawa? Di ko alam. Actually, parang hindi ko lang siya feel gawin. Kasi ayoko lang ng... masyado kasi akong sensitive. Actually. So, kung pagdating sa mga hurtful words, masyado akong nasasaktan ako agad. So, iniiwas ko yung sarili ko. So, ayaw mo yung bash? Iniiwas ko yung sarili ko sa mga ganong bagay. Diba? Kasi, magsuot ako bikini. Tapos makita ng mga followers ko yan. Ang comment section, puro bastos. Diba? Magsuot ka ng hoodie. Magsuot ka ng short. Tapos, simple lang. Ang comment sa'yo, ang ganda mo. Diba? Talaga ba? Oo, ganon? Parang ang ganda mo, ganyan-ganyan. May mga times na, nagpunta kaming Puerto Galera recently. Ngayon, parang nasa beach. So, usually, ang damit naman sa beach, iba mga naka-bikini. Pero ako, ang suot ko, parang naka-t-shirt lang ako. Tapos short lang. May nag-approach sa akin na babae. Yung guy, parang yung babae sabi niya sa akin, kayo po ba si Boss Yang? Sabi ko, yes, ako po yun. Sabi niya, yung asawa ko sobrang idol ka. Like, doon ko napatunayan na pinapayagan nila yung asawa nilang mag-idolize ng babae. Pwede pala yun. Na yung asawa yung mismo yung mag-a-approach sa'yo na, uy, si Boss Yang yun. Okay lang maging idol mo siya kasi ganito siya. So, andun ako sa point na kahit yung mga asawa nila, okay lang. Na i-idol mo yan. Ako may ganun din ako yung nag-approach sa akin. Asawa, babae. Ikaw ba si Tio Bray? Sabi niya ganun. Hoy, halika dito. Yan yung pinapanood mo manyakis, Ganun yung nangyari. Di ba? Pero hindi. Anong masasabi mo dun sa sinasabi nila na wala sa damit yan, nasa lalaki yung yung mga lalaki yung manyakis. Kasi kahit hindi yung pagdadamit naming mga babae, anong masasabi mo dun? Actually, parang hindi yun nagmamatter for me, ha? For me. Oo. Kasi pwede mo namang iwasan. Diba? Iwasan na mamanyak ka ng ibang lalaki. Dahil sa pagdadamit ba o ano? Sa pagdadamit. Okay, so factor ang pagdadamit, sinasabi mo. Factor pa din. Actually, for me factor pa din. Kasi pwede ka namang magdamit ng medyo wholesome ng konti. Okay. Like hindi, kasi pwede kang mag-skirt, di ba? Pero kailangan kung mag-i-skirt ka ng sobrang ikli, ayusin mo yung paano ka gumalaw. Di ba? Galing ha. Diba? Kasi kung mag-i-skirt ka ng sobrang ikli, tapos tuwad-tuwad ka dyan, pulot ka ng ganito, pulot ka ng ganyan. Diba? Parang makikitaan ka. Oo. Pero kung ang galaw mo maayos, kahit mag-skirt ka, kahit maganda yung mo, classy, tingnan, diba? Galing. Oo. Tsaka yung halimbawa, malaki na yung boobs mo, magsuot ka pa, putang ina. Oo, hanggang dito pa, diba? Malaki na di ba? Ano pang dapat mo ipakita? Oo. So dapat
sa mga, halimbawa, malaki boobs mo, mas maganda mag-t-shirt, yung, di ba? T-shirt, fitted, kahit fitted. Oo. Makikita pa din naman siya eh. Babakat pa din naman siya. Tapos, paano kung mahilig lumundag ng lumundag? Halimbawa, mga gano'n. Naka-t-shirt ka naman. Hindi na makita eh. Ang parang kay Princess, di ba? Sabi niya, pag lumulundag daw, pag sa kanya. Ayan. So, ibig sabihin, nasa babae talaga. Nasa kung babae. Paano... Oo, nasa babae. Okay. So, hindi lang sa aming mga lalaki. Oo, kasi diba may mga times na, kunwari ikaw, o Tio Bray, nakakita ka ng babae na nakasexy na damit. Di ka ba matetempt na titigan yun? Well, eto rin naman yan. Dalawa yan. Ako, hindi naman ako nagmamalinis. Tumitingin din ako ng sexy. Tumitingin, tangina, mahilig din ako sa babae. Gusto ko yung beauty ng babae. Pero, yung pagkamanyakis ko, sa utak ko na lang. Oo. Pero, andun pa din... Pero yun lang, hindi ako yung okay. Ganun lang ako. Pero nandun pa din yung thought, kahit nasa utak mo na gusto ko siyang titigan. Parang ganun, di ba? Ganun lang. Pero ibig sabihin, pag may yun nga, hindi namin makokontrol yun eh, ng lalaki. So is it with us or is it with the girl? Is it with the girl? For me sa akin lang. It's my own opinion. Pero feel free to make any opinion. Kasi lahat naman comment kayo, comment. Mag-comment kayo kung ano yung gusto nyo. Pero yun, kasi halos naman doon nag-i-start sa damit ng babae. Okay. Kaya pala ikaw, conservative magdamit. Actually, oo. Oo. Kasi ayoko magbasa ng comments na hindi ko magugustuhan. Okay. Ayoko lang dalhin yung sarili ko sa part na yun kasi minsan naiinis ako sa mga comment. Yung mga comment na babaeng para sa lahat. Oo, di ba? Nakakainis. Kala mo naman natikman ng mga putang ina, papangit naman. Tapos diba? Sarap mo. Alam mo yung mga ganong comment. Nakaka-offend. Pero kung makakabasa ka ng mga comment na nakaka-proud sa sarili, mas okay. Hindi, diba? Pero ito naman yun yang. Hindi mo maaalis din. Meron naman kasi talagang mga lalaki na mga putang ina, sobrang manyakis naman. Oo, meron. Hindi mawawala. Alam mo yun yung parang yan. Sarap mo. Sa comment section, parang talaga ba? Puta. Diba? Okay lang yung wow, ang ganda ni ma'am. Uy, ako yung mga, nakikita ko yung mga fans ko, mga nanonood sa akin. Na-appreciate ko yung mga taong ganong, alam na natin yun eh. Hindi na natin kailangan i-express yung Pwede ka naman mag-comment ng mga, pero wag naman yung putang ina, gusto kong isahan yan. Parang wala nang, parang ka ng unggoy eh. Alam mo yun? May mga nababasa akong mga ganon. Minsan hindi pa sila, yung direct to the point pa yung mga words. Oo. Parang unggoy na. Alam mo yun, parang yung comment, parang putang ina, alam mo yun? Diba? Parang wala nang pagkatao yung comment. Parang, gano'n na nga, tinotodo mo pa. Yun yung energy inaano mo. What if, or wag ka na lang mag-comment. Diba? Ang daming tao ngayon na parang wala nang humanity sa comment section. Totoo. Diba? Kahit yung post mo hindi tungkol sa kabastusan or hindi tungkol sa kahit na may mga comments pa din na gano'n. Hindi talaga siya naiiwasan. Kaya nga ako like for example, yung sa Tibon, hindi naman sa ako, kilala mo ko yang putangin na, sa internet bastos ako. Lahat yan, putangin na, manyakis ka, kalbo, lahat yan, putangin na, pinag-ano sa akin. Okay lang sa akin yun. Pero ako, sure ako na yung mga taong nakakilala sa akin sa labas, or ikaw, kilala, manyakis ba ako sa personal? Hindi. Oo. Diba? Hindi. Yung totoo. Hindi. Walang scripted content. Of course not, hindi. Okay. Ganon, yun yung inaano ko. Tangina, manyakis ka na nga sa internet. Puta ka na sa labas. Pati sa personal pa din. Diba? Kaya yung sa Tibon, puta, hindi ko talaga kaya yun. Yung hihilahin ka sa stage, yung putang ina, hindi ko kaya. Hindi ko gagawin yun. Parang wala nothing against kung gusto mong gawin yun. Pero ibig sabihin, ako, hindi ko gagawin yun. Kasi sobrang, tangina, andyan yung mga anak ko, nanonood. Oo, yun. Nanonood. Natatawa yung mga anak ko, alam naman nila, na-explain ko na yan. Pero although yung babae kong anak, talagang hindi na nakafollow yan, okay lang sa akin. Pero yung lalaki ko, natatawa yun. Ganon siya, tawan-tawa siya. So pero, isang factor din kasi yun, yung mga nanonood yung family mo. Oo, diba? Nanonood yung anak ko. Pero dati, ako naman, yung family ko, nakita na nila yung resulta eh. So in a way, parang hinahayaan na ako. Pero yung dati, hindi. Putang ina. Yung family ko gusto nila
professional. Professional. Ako, hindi naman ako, yun siguro, natanggap na nila. Dito ako magaling. Ito yung ano ko na pwede kong gawin. Yun. Hinayaan na lang din ako. Diba? So, importante din yun nga yung ano, like for example, sexy star. Pag sexy star ka na, sa personal naman, 10Bs mo, ibahin mo, nakikita na sa ano kita na sa movies sa movies oo. So sa personal, dapat medyo wholesome ka na. Diba? Ano mo na, role lang yun. Parang ganun. Diba? So ikaw ngayon, ano yung tingin mong dapat baguhin ng mga lalaki? Sa generation ngayon, sa pag-uugali, sa ano, or actually kasi, ano yung red flags na nakikita mo sa mga lalaki ngayon? Aside sa putang ina, sobrang manyakis. Diba? Yung mga iba nagko-comment. Walang pangarap ka sa buhay. Go with the flow. Dami ba? Daming ganun. Yung go with the flow, asa sa magulang, alam mo yun. Bakit kaya? Ako kasi, siguro nako-compare ko lang kasi based on experience ko sa sarili ko. Kasi ako, working student ako. Wow. Nag-Jollibee. Gumaganda si Boss Yang. Bakit? Pakakasalan ko na to. Oo. Hindi kasi totoo. Jollibee ako, crew. Nag-Jerry's Grill ako, waiter. Dumaan ako sa mga ganung bagay. So, kaya naman, 'di ba? Pagsabayin. 'Di ba? So parang yung mga bata kasi ngayon, masyado silang asa sa parents nila na they can provide. 'Di ba? Ma, pahinging ganito. Kaya kasi anong ulam, 'di ba? Yung thought na 'yon na pinag-awayan dati sa social media. Like if kaya mo pagsabayin, okay lang. Kumbaga sa generation kasi ngayon, mas ano yung maasa ka sa magulang mo. Papasok ka ng school, uuwi ka ng school, mapenging baon, mapenging ganito, mapenging ganyan. Tapos saka ano sila, maluho. Diba? Yung generation ngayon maluho. Gusto nila ito. Gusto Gustong bumili nito, pero batugan naman ng putang ina, diba? Wala ka namang ginagawa para mabili mo yun. Diba? Okay. There are many ways para makabili ka ng bagay na yun. So, sabihin na natin, yung parents mo, they can provide. Do something para sa parents mo, para ibili ka. Diba? Like, siguro, ma, mataas yung grade ko, baka pwede mo ko bilhin ito. Diba? Ma, panalo ko sa ganyan, baka pwede kong ganito. Diba? Hindi lang basta, sige, asa ka sa parents mo, hingi ka ng hingi. Hingi ka ng hingi, pero yung sarili mo, hindi mo naman, wala ka namang ginagawa para maging proud sila sa'yo. So, yun. Mismo. Ano pa? Yun lang? Ano pa ba? Yung tingin ng mga lalaki sa babae. Like, yung generation ngayon When you say tingin. Kasi yung generation ngayon, di ba? Usually nagkakakilala sila, mostly social media na. Di ba? Parang, ang ganda mo. Kumbaga doon na yung base Doon na sila nagbe-base na, gusto ko maging girlfriend to kasi sexy nito, kasi ang ganda nito. Yung ganon. Hindi, pero ang lalaki talaga visual Visual. Pero what do you really mean about it? Baka may mas deeper meaning. Bakit? Hindi. Kumbaga parang, hindi naman lahat to This is only my opinion. So, TikTok. Nakabikini siya. Tapos, sexy na suot niya. Gusto ko siya ligawan. Yun na yung yun na yung thought. Na gusto ko siya ligawan. Unlike, gusto ko siya itot. Parang gano'n na yung thinking. Hindi na siya yung pang, gusto ko siyang maging girlfriend kasi ganito siya. Diba? Kumbaga parang, mas nagugustuhan na ng mga guys ngayon yung mga pa-sexy compare mo sa conservative na babae. Magandang yan may argument Diba? Ako naman kasi, hindi ko rin masisisi. Ang lalaki kasi, visual talaga kami. Hindi ako nagmamalinis. Talagang una sa amin yung ganda. Yung ganda muna, bago yung ugali. Lagi ko sinasabi to sa mga hindi naman kami yung, uy, shit, ang ganda ng ugali nitong babaeng to. Everyone would agree with me. Nakikita namin talaga. Kaya tinan mo, the way the media stimulates men, paano? Ayan yung visual. Video. FHM, picture, magazine, visual kasi kami. Yun ang nagpapastimulate sa amin, visual. So, wala namang masama doon, lalaki yun. Pero ang sa akin, sa lalaki, kailangan talaga namin kilalanin yung babae. Oo. Doon muna kami nagbabase sa visual. Visual. Uy,
Ang ganda nito, of all the magaganda, sino yung maayos yung ugali dyan? Sino yung, not necessarily hindi, meron naman kasing mga hindi ganun kaganda, pero may alam mo yung pag nakita mo, may aura silang kakaiba na attractive. Ma-appeal. Attractive na maano ka. Then doon kami pipili na sino yung okay yung ugali. Parang gano'n naman kami. Pero I guess yung sinasabi mo, ang mga lalaki ngayon, andun sila masyado silang caught up dun sa, yun nga, mali siguro, kung tatanggapin mo yung mga toxic na ugali just because maganda siya. Yes. Totoo. Yun ba? Ibig mong sabihin? Kasi yung iba pa parang ang gusto nila, pwede nilang iparada. Alam mo yun? Trophy. Pag maganda yung girlfriend ko, titingnan ako ng lahat. Mayabang ako, maganda girlfriend ko eh. Kahit hindi siya okay. Kahit hindi okay yung ugali niya, kahit meron siyang di ba? Flaws. Walang problema doon yung trophy. Hindi naman sa kasi sa success ng lalaki, kasama din yung, yung yung how they define success right now. I know this is superficial, but it is what it is. Pera, kotse mo, bahay mo, babaeng kasama mo. Pero kasi, yun nga, part din yun. Yung maganda, wala naman problema doon. Pero tingnan yung ugali. Huwag mong tanggapin yung... Dahil lang freebie siya, di ba? Same sa babae. Huwag mo din tanggapin yung kasi ganun lang. Kasi mayaman pogi. Siya eh. Siya, tapos pogi eh. Pero putang ina, basura yung ugali. Diba? It's not even treating you well. Hindi nga loyal sa'yo yung hayop eh. Ba't mo tinatanggap? Diba? So, I guess babae at lalaki, they should raise their standards, no? Yes. Tama rin naman eh. Diba? Mababa ba yung standards ng mga babae at lalaki ngayon? Tingin mo? Medyo. Bakit Unlike siguro dati. Oo. Diba? Pag magkakausap ka ng mga higher age, paano sila nanligaw, paano nila nagustuhan yung babae. Wala naman social media dati. Diba? Nakikita nila na, uy, ganda nito. Liligawan ko to. Gusto ko to i-pursue. Kahit walang pinakita. Saka yung comparison ng maganda dumami. Totoo. Like for example, ang dami mong option eh. Madami dati ng option. makikita mo sa school lang eh. Yung makikita mo sa mall, doon lang kami. Ngayon, pag nag-Instagram ka, pwede mo i-DM eh. Oo, send message. Same sa lalaki. Ang daming option. Diba? Ang dami ng option para manligaw ka, para makahanap ka ng partner mo. Diba? Yun nga. I guess the point we're going at is madaming maganda. Madaming gwapo. Pero tingnan niyo yung ugali. Totoo. Siguro doon na tayo magkakatalo ngayon sa pagkatao ng bawat tao. Maayos ba siya? How he treats other people? How he treats other people, most likely, that's how he would treat you. Pagdating ng Kaya nga ako, hindi ako naniniwala sa ligawan din eh. Kasi best foot forward yun eh. One more thing. Parang pag nanligaw ka, wala nang year. Diba? Days ang ligawan ngayon, tsaka months lang. Ako naman, to be honest, hindi na rin ako naniniwala sa years ng ligawan. Wala talaga siya dun, for me. How would you know kung ano yung ugali talaga ng tao kung nakilala mo lang siya ng isang buwan? Makikilala mo na yung ugali jowain mo. Kasi yun yung term na jowain mo na. Doon mo pa lang siya makikilala. Unlike kung nanliligaw pa lang sa'yo, nakikilala mo. Yun. Diba? Sa akin yun eh. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa ligaw. I believe in going out on dates or whatever, hanging out. Pinakamaganda nga, to be honest, you wanna get to know a guy. May gusto kang guy, for example, mag-travel kayo. Together. 3 days together. Tangina, nasabi ko sa'yo, lalabas yung ugali niyan. Promise, yung pasensya niyan, yung niyan, lalabas lahat, yan. Lalabas lahat yan. And then you decide if you wanna, kahit sa inyo, if you wanna be together. Pero sa akin, hindi ko sinasabing bilisan mo yung pagjowa. 3 days pa lang, ginowa mo na. Hindi naman ganun. Huwag kang tanga ha. Yun naman yun sa akin. Anuin mo. Kumbaga, huwag mong patagalin. Para sa'yo, ano yung expansion? Gaano katagal para malaman mo yung ugali ng isang tao? Na nililigawan mo? Malalaman mo yan. Ako sa akin, like kahit 3 months. 3 months? O 2 months or malalaman mo yan. Doon mo hindi, jowain mo. Doon na lalabas yung totoo niyan. Makikita mo yung ugali. Ngayon, makita mo yung ugali, then don't compromise. Don't compromise. You don't like it, get out. Diba? Sabi ko nga, you can get to know each other in a relationship. You can always break up. Hindi ka naman ikakasal. Yung kasal, ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Diba? Pero doon mo malalaman. Ang sa akin lang, don't compromise. Kasi ang daming
tangina, nagko-compromise ka. Ayaw mo na yung ugali, ayaw mo yung ano. Diba? Bakit? Why would you stay? Oo, why would you stay? Sayang oras mo. Lalo na sa babae, may inahabol kayong oras. Yun yung totoo. Actually, totoo yun. Ang lalaki, mag-40, mag-50, okay mo itsura mo, putang ina, ang daming stem cell dyan, ang daming madami kang pera, putang ina, di ba? May sponsor ka, Lalaki? Hindi, sponsor na brand or whatever, clinic, o di ba? O di ba? Kakasayin ko lang sa Max Beauty. Yan, patay na naman. Yari na naman kayo dyan. Di ba? Yun. Di ba? So sa akin, itsura madali. Pag hindi ka nga gumanda ngayon, putang ina. Ano pa mangyayari sa'yo? Ang daling gumanda ngayon. Madali. Actually, madali. Madali magpaganda ngayon. Kaya walang, yung mga iba dyan, retokada naman yan. Gago, wala ka lang pera. Di ba? Yun sa akin Wala if it makes them feel confident, then wala kang say dun. Wala kang say dun. Wala kang magagawa. Dun hindi na uso ngayon yung nagpa-retoke yan. Ikaw, oo. Ganyan yung itsura mo. Magkapera ka, hindi mo gagawin. Exactly. Mag-iisip ka din na what if? Exactly. Diba? Diyan umihirap Pinoy Kasi nga yung utak nilang ganyan. Kasi pag mayaman, masama ugali niyan. Kasi pag nagparito. Ito yung isa pa, inis na inis ako ngayon, lately, yung kay Lai. Sa mga picture ni Lai Austria, sa video, pinopost pa dun yung picture na luma ni Lai. Parang anong gusto niyong patunayan? Pangit yung tao? Na retokada? So what? Yeah. Wala kayong Gusto niya yun Importante yung ngayon. Hindi na yung dati. Yung ngayon. Yung ngayon. Nasaan siya? Nasaan ka? Tingnan mo yung buhay mo bago ka mag-comment. Diba? Kasi iba may ma-comment lang. Diba? Makapang sakit lang ng damdamin. Ano kung nagpaayos ng ilong? Gustong gumanda ng tao. May nag-sponsor. May magandang... May pera siya. May pera siya. Pinagpaguran niya, pinagtrabahuan niya. Anong pakialam mo? Diba? Wala ka lang pera, naiinggit ka lang, pumapangit ka, pangayop ka. Diba? Yun. Oo. Diba? Nagagalit ako tuloy ngayon. Kasi gusto ko ilabas ngayon sa episode na to, ang dami kong nababasa Yung mga ang kinaiinis ko, walang kayuma-humanity yung mga tao sa comment section. Na parang gusto mong, ang daming insecure. Putang ina. Madami. Tsaka ang dami ng makakomment lang, hindi nag-iisip ng i-comment. Oo, ang daming insecure na tao. Usually nagko-comment, pangit naman, mas pangit pa sa'yo, wala pang pera. Putang ina, di ba? Diba? Yung iba may pa yan, yung personal account pa ginagamit. Oo. Diba? Diba? Yung parang ganyan, hindi mo naman madadala yung yung pera, hindi naman madadala sa langit Di putang ina mo, huwag mong dalhin. Diba? One time nga, meron akong tanong sa'yo. So, di ba vlogger, influencer. Siyempre, ang thinking ng mga tao, mayaman ka. May kaya, mayaman. Anong masasabi mo dun sa mga taong nanghihingi? Uso yan Yung, pa-Gcash ka naman. Cellphone naman dyan. Pahingi ng ganito, pahingi ng ganyan. To be honest, tumutulong ako. Hindi ko lang may mga nag-BPM sa akin, tinutulungan ko, pero ina-assess ko. Tinitingnan ko yung pakiramdam ko. I follow my intuition. Pero yung sa akin, sa mga putang inang nagdi-DM sa akin, na pero naman pong panggatas lang po ng anak ko. Pero naman pong putang ina. Di ba dapat nagtatrabaho ka? Para sa panggatas ng anak ko. Pero namang pang-load lang po, putang ina. May cellphone ka. Pang-load lang, puta, iaasa mo pa sa gobyerno tsaka sa vlogger. Panggatas, iaasa mo sa gobyerno, sa vlogger. Kaya dumadami may hirap Di ba? Hindi po lahat ng vlogger, mayaman. Actually, totoo yun. Hindi naman sa kumikita naman tayo. Oo, may income naman dumadating, pero hindi ang gastos naman. Di ba? At saka yung mga yumayamang vlogger, ayoko na lang magsalita. Ayoko na magsalita. Hanggang doon na lang. Diba? May mga promosyong iba yan. Yun. Kaya, diba? Ikaw, ano mo dun? Well, ako kasi parang nabash ako dyan Hindi naman ako nabash. Kumbaga, pero meron isang nag-PM sa akin about it. Like, idol, loadan mo naman ako. Parang ganon. So, parang ako, to confirm, sabi ko, wala pa akong Gcash. Senda na lang kita bukas pag meron na. So, yun yung sinabi ko. Bait. Diba? So, sabi niya sa akin,
parang vlogger ka, di ba? Asan yung mga kinikita mo sa pagbablog mo? Wala ka palang kwentang vlogger eh. Sabi niya gano'n. So parang ako, oh my God, bakit gano'n? Like, mayaman, ganun ba ako, ganun na ba yung tingin ng mga tao sa mga vlogger? Like, ganun ba kayaman? Hindi yun sa vlogger, hindi yun sa putang ina yung mga tao ngayon, basura yung ugali. Actually, kasi, okay, bibigyan ka naman eh. Hindi naman pinagdamutan, bibigyan ka naman. You just have to wait for it, di ba? Pero yung ipipilit mo na, kailangan today, kailangan masend mo na ngayon. Like, may pinatago ka ba sa akin or something? Di ba? Ganun yung thinking mo eh. Saka alam mo yun, mayroon ako mga yung mga na-hospital po, na actually ako, dinidiscern ko. Okay, sige. Nagbibigay naman ako, wala namang pero problema. Sana, people, if bigyan kayo ng something ng isang tao, malaki man yan or hindi, just appreciate it. Kasi pinaghirapan din ng tao yan. Hindi nyo alam kung saan nila kinuha yung pera, di ba? Kung paano ginawa nila para paghirapan yung money. So appreciate everything. Like kung 100 na loan ba yan, pang merienda nyo lang, hindi yung dadating sa point na ito lang. Diba? Diba? Parang magrereklamo pa kayo. Binigyan ka na, magrereklamo ka pa. Diba? Pero ako rin naman, to be honest sa akin, majority ng mga followers ko, nakikita ko yung mga nagko-comment, yung may mga utak eh. Kasi mga tito yan, may mga pero meron talagang hindi maiwasan na putang ina, utak munggo. Ganyan kaliit yung utak ko. Mga ibang na parang tangina mayaman, vlogger. So what? Pahingi. Puta, mo lang di maging vlogger ka din. Di ba? Diba? Gawin mo inspirasyon. Mag-vlog ka. Diba? Para kumita ka din, di ba? Ang hirap kumita ng... Mahirap, Tio Bray. Hindi naman ganun kalaki din. Saka yung sa akin, yung ngayon, yung ko ngayon na, putang ina, 2 years kung halos hindi ako kumikita. 2 years ako nilalait ng mga kasi putang, hindi ka naman kumikita eh. Diba? Hindi nila alam yung pinagdaanan mo. Oo, hindi nila alam kung saan ka nang gagaling. Diba? Oo. Tapos biglang puta, ibabiolation ka lang, sira yung pangarap mo. Diba? Oo. Totoo eh. Diba? So hindi talagang, kumbaga kindness importante ngayon. Oo, kindness. Hindi mo appreciation, kindness and appreciation sa mga tao, sa kapwa mo. Oo. Ayun, may pumuputok na. Ano ba yun? Ayun. So ako maraming salamat yang syempre nag-guest ka dito, di ba? Pero bago ko tapusin to, may gusto lang akong tanong sa'yo. Ano bang importante sa'yo sa lalaki? Yung bango ba o yung itsura? Yung bango. Bango? Oo. More than itsura? Oo, yung bango. May papaamoy ako sa'yo. I-spray ako sa kamay mo. Dali. Okay. Papakita ako sa'yo. Teka. Yan. Amoy mo. Uy, mabango. Yung totoo, pero content. Mabango siya. Oo. Para siyang mamahaling pabango. Okay. So sa tingin mo, yan yung amoy nung guy. I-describe mo siya. Ano yung itsura? Ano siya? Matangkad. Oy! Ano pa? Bagong ligo. Oo. Mabango eh. Oo. Diba? Malinis. Oo. Malinis. Usually kasi pag naamoy mo yung tao, parang ang linis na niya eh. Diba? Masarap, hindi? Masarap. Nadulas. Ang kasi niya, actually, Oo. Ang bango. So, ma-recommend mo ba sa mga nanonood sa atin? Of course, oo. Mabango. Mabango siya. Parang always fresh yung feeling. Yan. Okay. Hindi siya yung amoy na masakit sa ulo. Ayan. Diba? Importante, may mga ganun pag ma-alcohol eh, diba? Pero ito kasi ma-oil yan Ma-oil. Yan, ito, yung Bigotin Perfume. Alam nyo na yan. Facebook, message nyo lang, orderin nyo na. Actually, yung first 100, yung mga umorder ngayon, padating na sa inyo yun. So, dineliver na kahapon. So, expect nyo na lang na padating na. So, maraming salamat dyan. And promote mo naman kung ano yung mga page mo or whatever na gusto mo i-promote. So, hi guys, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Boss Yang. Yan, isa po akong moto vlogger. Ayan, ang page ko po is Boss Yang. Let's just type BOSSYANG. And sa IG po, Boss Yang, may 3 I lang. So, ayan. Sa mga hindi pa naka-follow and sa mga gusto nyong mapanood yung content ko, ayan, follow nyo lang po yung page ko. Mag-YouTube ka na, di ba? Yes. O yun, pasubscribe mo na sila doon sa YouTube mo. Yan, sa mga, hindi ko alam yung ano sa YouTube. Boss Yang, no? Boss Yang, I think Boss Yang din yung name sa YouTube. So, Okay. sa mga gusto mag-follow, ayan, sa YouTube ko po, Boss Yang din.
Lahat yan, same lang. Oh, madali yan. Yung 1,000 mo, matik yan. Oy guys, tulungan niyo si Boss Yang. Mag-subscribe kayo para mag 1,000 kaagad yung ano niya. Hingi rin ako ng tulong sa inyo sa Facebook. Like, I need 90,000 followers to reach 1 million followers. Oy, ang lapit na. Konti na lang. Lapit na. Yes, Galing. Congrats. Yan. So ako, maraming salamat sa Tritone Studios. Mag-subscribe din kayo dun sa isa kong channel para dun sa mga titong gusto ng mga self-improvement, personal mastery, at siyempre mag-improve yung buhay nila. Medyo mas seryoso yung Do You Think ko. Launching ngayon 28, yung Do You Think podcast. So mag-subscribe din kayo. Itong Tio Bray Podcast, tuloy lang to, di ba? Sa lahat ng mga gusto nyo mapanood. Follow me on Spotify. Subscribe din kayo. Malapit na ako 100,000 sa YouTube. Yes. 10,000 na lang. Ay, actually, na lang? 9,500. Yan, tulungan nyo na lang. ako. Yan, Mabilis 100,000 na. Yun na yun. At siyempre, ito ang paborito yung Tio. Si Tio Bray. Siyempre, kasama ko si Boss Yang. Maraming salamat. And yun lang.